Gawa naman tayo ng simple pero masarap na ensaladang seaweed. At syempre masarap na i-partner dito yung pritong isda, lalo na kung toasted yung pagkaluto. Nakabili nga pala tayo ng seaweeds na halagang 50 pesos at saka isda. Gusto kasi ng asawa ko na mag-ulam ng seaweeds kaya gagawa tayo ng ensalada. Hindi ko na naipalinis yung isda, ako na naglinis pagdating ko sa bahay. Masarap ka partner ng ensalada yung ganitong isda o kaya naman yung tilapia. Maganda rin yung nakakapag-ulam ng ganito minsan o kaya once a week. Saktong laki nga lang pala yung nabili nating mga isda. After natin matanggal yung laman ng loob ng isda, pinakahugasan natin ng maigi, yung tipong malinaw na yung tubig. After natin mahugasan yung isda, lagyan naman natin ng asin, imamarinate lang natin to ng mga 15 to 20 minutes. Damihan lang natin yung lagay ng asin para hindi matabang kapag naluto. Shoutout nga pala sa mga nakapollow sa atin, maraming salamat po sa inyo, ganun din sa mga bagong followers. Masarap iprito to lalo na kung crunchy yung pagkaluto. Ayusin lang natin yung paglagay ng asin para pantay yung lasa. After natin i-marinate yung isda, ibabad naman natin yung seaweed muna sa tubig. Ibinabad ko na muna sa tubig tapos iniready ko naman yung gagamitin sa paggawa ng ensalada tulad ng sibuyas. Hiwain lang natin ito ng manipis. Bali 2 pirasong kamatis na katamtamang hinog yung gagamitin natin. Maganda kasi kapag kakatamtaman lang, malutong kapag kakinain. Meron din tayong cucumber, tanggalin lang muna natin yung balat. Tapos hatiin lang muna natin sa gitna. Sa tuwing kumakain nga pala kami nito, tinatanggal namin yung gitna para hindi magtubig. Pag sinama nyo kasi yan, mga ilang minuto lang mapapansin nyo nagtutubig na yung cucumber. At saka natin hati-hatiin na parang into cubes. Nakapagsalang na nga rin pala ako ng kawali, pinainit ko muna ng husto bago ako maglagay ng mantika. Kapag mainit na rin yung mantika, pwede na natin ilagay naman yung isda. Luma na kasi yung fry pan na ginagamit ko kaya kailangan natin painitin at nang hindi dumikit yung isda. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, ibig sabihin nag-e-enjoy ka, pakishare mo naman yung ating recipe ngayon. At habang hinihintay natin na maluto yung isda, timplahan naman natin yung ating ensalada. Sineparate ko na muna sa isang lagayan yung suka, asin at saka yung paminta. Maglalagay din tayo ng asukal ng 1.5 kutsarita, pambalance lang. At saka natin hahaluin, hintayin lang natin na matunaw yung asukal at asin. At syempre kailangan natin tikman, kapag ka okay na pwede na natin ibuhos. Baka nakarating ka na dito sa bahagi ng aking video at nag-e-enjoy ka, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung sa lugar ako napapanood. Haluin lang natin para balance at magpantay yung lasa. Yung pagkain ng seaweed, malaking tulong to lalo na sa mga babae. Malaking tulong kasi to para hindi magkaroon ng goiter. Kaya dapat nag-uulam kayo neto at least once a week. Kung bago ka lang sa aking page, welcome nga pala sa iyo. At kung hindi ka pa nakapollow sa akin, paki-follow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. After natin mahalo, balikan naman natin yung piniprito nating isda. Masarap talaga yung isdang galunggong kapag katostado yung pagkaluto. Paki-share naman yung ating recipe ngayon kung nagustuhan mo. Kita nyo naman ang ganda ng pagkaprito sa mga isda. Talaga namang hindi ka makakapag-diet kapag kaganto yung ulam mo. Kaya siguraduhin mo na sakto yung kanin kapag ito yung ulam mo. Paano mga lods, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta.